I'm going to Seattle. We're going to Seattle. Metal and meat together. Showtime, kid! Bullseye! Go! 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 Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi adventure film na tinatawag na The Electric State. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Joshua Tobienosa, Kenneth Titong, Colby Echagi, Mariel K. Ramos, Gilchrist Calunia from Tomas Opus Southern Leyte, John Clifford Base from Bohol, at Stanley Gabon from Isulan Sultan Kudarat Mindanao. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1990, gulat na gulat ang lahat ng guro ni Christopher nang matapos niya ang isang exam na inabot ng 3 araw bago matapos ni Einstein, pero siya, ilang oras lang. Sabi ng ate niyang si Michelle, baka pwede na siyang mag-college ng mas maaga, pero nag-aalangan pa si Christopher kung gusto ba talaga niya yon. Habang palabas sila ng school, napansin ng isang sundalo ang suot niyang damit na may cartoon robot. Binalaan siya na paparating na raw ang digmaan. Ang robot na iyon ay si Cosmo, bida sa isang sikat na cartoon show. Pero dahil sa lumalakas na galit ng mga tao sa mga robot, bigla itong kinansela. Ang mga robot ay unang dinevelop ng Walt Disney noong 1955 para sa theme parks. Kalaunan, ginawa silang mass-produced at naging pundasyon ng workforce sa buong mundo. Matagal silang nagtrabaho ng walang reklamo, pero dumating ang panahon na napagod na sila, nagrebelde, at humiling ng karapatan. Pinangunahan ni Mr. Peanut ang kilusan ng mga robot para sa global protest. Nabigo ang mga negosasyon, at sumiklab ang digmaan sa pagitan ng tao at robot. Sino mang magtago ng robot ay itinuturing na traidor. Lumalala ang kalagayan ng mga tao. Lumabas sa TV si Sergeant John para ipaliwanag kung bakit hindi kumakain, natutulog, o kahit kumukurap ang mga robot. 2 taon na ang lumipas sa sunod-sunod na pagkatalo ng sangkatauhan. Parang wala ng pag-asa, hanggang sa naimbento ni Ethan, ang founder ng Centray Technologies, ang Neurocaster, isang device na nag-uugnay ng isipan ng tao sa drone bodies. Sa wakas, nagkaroon ng laban ang mga tao sa mga robot. Sa loob lang ng 2 linggo, nanalo ang mga tao. Itinuturing na bayani si Colonel Bradbury. Nilagdaan ni Mr. Peanut ang kasunduan ng pagsuko kasama si President Clinton at si Ethan, at mahigit 6,000 ang mga saksi. Pagkalipas ng ilang panahon, naglabas si Ethan ng home version ng Neurocaster. Mas maliit ito at kayang hatiin ang kamalayan ng tao para sabay na makapagtrabaho at makapaglibang. Pagsapit ng 1994, nasa bahay si Michelle at pilit tinatanggal ang kanyang ankle monitor. Nang pumasok si Ted na nasa Neurocaster form, agad niyang itinago ang mga gamit. Pinagsabihan siya ni Ted at pinaalalahanang kahit ilang beses na siyang tumakas sa foster homes dati, hindi na siya makakatakas ngayon. Sinagot siya ni Michelle at itinuro ang mga kontrabandong gamit ni Ted, mga bagay na ilegal at galing pa sa exclusion zone. Sa klase naman, nakasuot ng Neurocaster suit ang guro nila. Lahat ng estudyante ay pinipilit magsuot ng helmet. Tumanggi si Michelle kaya pinadala siya sa principal's office. Habang tinitingnan ng principal ang file niya, inakala nitong namatay ang pamilya ni Michelle sa digmaan. Pero sinabi ni Michelle na sa car crash sila namatay. Nag-alok ang principal ng neurotherapy, sinabing makakatulong ito para kahit papaano ay maibsan ang kanyang lungkot. Sa loob ng memory session, bumalik si Michelle sa alaala nila ni Christopher habang nasa tabing dagat. Pinakalma niya ang kapatid na may panic attack, pero kahit ganun, tumanggi pa rin siyang magsuot ng helmet at umuwi. Kinagabihan, napanaginipan niya ang trahedya ng aksidente. Naalala niyang nagising siya sa ospital at may doktor na nakatayo sa tabi niya, pero hindi niya maalala ang mukha. Nagising siya sa isang ingay sa labas. Sumilip siya sa bintana at may napansing gumagalaw sa bakuran. Bitbit ang flashlight, lumabas siya para imbestigahan. Nagulat siya sa refleksyon ng isang mata sa bote. Nang matamba ang isang mesa, bigla siyang nataranta at bumalik sa loob. Tinangka niyang gisingin si Ted pero abala ito sa Neurocaster experience. Pumasok ang isang hindi kilalang nilalang, isang robot. Nagtago si Michelle sa ilalim ng kama pero madaling binuhat ng robot ang kama at tumingin sa kanya. May pamilyar na mukha ito, si Cosmo. Tumakbo si Michelle papunta sa isang sulok at pilit kinakausap si Cosmo. Tahimik si Cosmo,
pero ipinakita niya na hinahanap niya si Michelle. Binuksan niya ang ulo niya at ipinakita ang sira niyang voice circuit. Sinubukan itong ayusin ni Michelle at ilang pre-recorded lines lang ang lumabas. Kinuha ni Cosmo ang isang lumang litrato nila ni Christopher. Tinuturo niya ang sarili niya at ang batang lalaki sa litrato, na para bang sinasabi niyang sila ay iisa. Hindi makapaniwala si Michelle at biglang inagaw ang larawan, dahilan para matamba si Cosmo sa stand. Sa lakas ng ingay, nagising si Ted at galit na pumasok sa kwarto. Sinisi niya si Michelle at nagsimulang sumigaw. Habang nagtatalo sila, itinulak niya si Michelle patungo kay Cosmo. Biglang dinaya ni Cosmo ang isang galaw na si Christopher lang ang gumagawa, at doon naniwala si Michelle na si Cosmo nga si Christopher. Galit na galit si Cosmo kaya itinulak niya si Ted sa pader. Humabol si Ted at kumuha ng golf club, pero madaling binali ito ni Cosmo at muling itinulak si Ted, ngayon ay may dugo na. Agad tumakbo si Ted para tumawag ng 911 pero tinazzer siya ni Michelle hanggang mawalan ng malay. Tumakas si Michelle at Cosmo gamit ang kotse ni Ted. Madali namang tinanggal ni Cosmo ang ankle monitor ni Michelle. Kahit hindi marunong magmaneho si Michelle, nag-improvise siya. Hinabol sila ni Ted gamit ang Eurocaster niya, pero nang inig ang kotse sa lakas at nawala siya sa koneksyon. Nakalayo sina Michelle at Cosmo. Kinabukasan, nasaran sila ng kotse dahil sa flat tire. Sira rin ang spare. Frustrated si Michelle at humingi ng paliwanag. Sa paraang nauunawaan, ipinahiwatig ni Cosmo na buhay pa si Christopher at siya ang kumokontrol kay Cosmo mula sa malayo. Nang tanungin ni Michelle kung paano niya mahahanap ang kapatid, itinuro ni Cosmo ang billboard ng Centray Technologies. We can team up. We can defeat the rock monster. Adventures all over the world. Well, is there anyone who does know? Glasses. Gamit ang lata ng doktor, pepper at mga galaw, tinuro ni Cosmo ang isang doktor na may salamin. Biglang nagbalik sa alaala ni Michelle, naalala niyang nagising siya pagkatapos ng aksidente at pinagsabihan siya ni Dr. Amhest sa ospital na patay na raw si Christopher. Kumuha si Michelle ng mapa at ipinakita kay Cosmo. Tinuro ni Cosmo ang isang lugar sa loob ng exclusion zone. Alam nilang delikado pumasok doon kaya kailangan nila ng matibay na plano. Naalala ni Michelle ang mga kontrabandong gamit ni Ted. Sa trunk ng kotse, nakita nila ang isang kahon na may return address sa New Mexico. Umasa silang maaaring tumulong ang sender sa pagpasok sa exclusion zone. Sinubukan nilang hanapin ito. Sumakay sila ng tren sa unang bahagi ng biyahe at naglakad na lang sa iba. Pagdating ng gabi, huminto sila sa isang tindahan para bumili ng pagkain. Paglabas ni Michelle, nakita niyang may paparating na truck. Agad niyang hinayla si Cosmo sa isang eskinita para magtago. Ang driver ng truck ay si John, siya pala ang may-ari ng PO box na hinahanap nila. Binuksan niya ang box at kinuha ang pera sa loob. Di nagtagal, dumating ang isang lalaki na gumagamit ng Eurocaster at bumili ng baril kay John. Pero biglang tinutok ng lalaki ang baril kay John. Ngunit bago siya makaputok, nakuryente siya ng isang shock na nag-disable ng kanyang Eurocaster. Galing pala ito kay Herman, robot partner ni John. Tinulungan niyang ilipat ang walang malay na katawan habang pinag-uusapan kung paano nila ay benta ang mga pyesa nito. Habang abala sila, palihim na sumakay sa likod ng truck sina Michelle at Cosmo. Samantala, natagpuan ni Bradbury ang abandonadong kotse ni Ted. Kinabukasan, nakarating ang truck sa isang lumang minahan malapit sa exclusion zone. Hindi alam ni na John at Herman na may nakatago palang tao at robot sa loob ng kahon. Habang nagtatalo sila tungkol sa nawawalang cable, sinubukan ni Michelle na palihim lumibot. Pero aksidenteng napaandar ni Cosmo ang isang dekorasyong isdang kumakanta, at nabisto sila. Hey, you. Blondie, I see you. Which one of you touched my bass? Hands up, where I can see him. Turn around. Pinalibutan sila ni John at Herman. Agad namang ipinaliwanag ni Michelle na gusto lang niya ng guide papasok sa exclusion zone. Akala ni John sira ulo siya. Biglang umandar ang elevator, ibig sabihin may ibang taong sumunod sa kanila. Nagtago ang grupo. Pagbukas ng elevator, lumitaw si Bradbury. Sinabi niyang kontrolado na ng Robot Deactivation Task Force ang lugar. Inutusan niya sina John at Michelle na lumabas na may taas ang kamay. Sinubukang palabasan ni John na kapatid niya si Michelle pero agad siyang nakilala ni Bradbury at sinabi niyang arestuhin siya. Sinubukan ni Herman barilin si Bradbury gamit ang electric beam, pero nakita siya ni Bradbury at ginamit si John bilang panangga. Nagkagulo, nagpaputok ng baril si Bradbury at nagtakbuhan ang lahat para magtago.
Nang ma-corner ni Bradbury ang mga robot, lumitaw si Michelle at pinukpok ang braso niya gamit ang fire extinguisher. Pero sinunggaban ito ni Bradbury at binasag. Habang napupuno ng usok ang kwarto, pinalakpak ni Michelle para patayin ang mga ilaw. Muling humandar ang mga isdang dekorasyon at na-distract si Bradbury. Dahil dito, nakalapit si John at binaril siya mula sa likod. Pero hindi tumalab ang mga bala sa katawan ni Bradbury na kontrolado ng Neurocaster. Agad niyang piniga at binasag ang baril ni John, saka siya binuhat sa leeg. Para mailigtas si John, sumuko sina Michelle at Cosmo. Inihagis ni Bradbury si John at lumapit sa dalawa. Sinabi niya na si Cosmo ay kabilang sa mga robot na nakatakdang i-deactivate. Biglang ibinagsak ni Herman ang isang napakalaking crane claw kay Bradbury, dahilan para maipit ito. Agad tumalon ang grupo sa isang mining cart para tumakas, pero nahirapan si John hanapin ang tamang susi, kaya nakabawi si Bradbury. Pinaputukan niya ang cart at ito'y bumangga. Sunod niyang pinuntirya si Cosmo, pero muling dinasarmahan ni Herman ang armas niya, at nagsimula ang matinding labanan ng dalawang robot. Habang abala sila, nakita ni Michelle ang isang bulldozer. Ginamit niya ito para iipit si Bradbury sa pader, na naging dahilan ng pagbagsak ng mga bato. Naipit si Bradbury at nagsimulang gumuho ang minahan. Nagmadaling tumakas ang grupo habang pinapanood ang pagbagsak ng hideout. Sa inis at pagkabigo, sumigaw si John at sinisi si Michelle sa pagkasira ng lahat. Biglang may mga kakaibang tunog na narinig, kaya nagtago ang grupo sa isang kuweba. Doon nila nakita ang mga scavenger robots na nagkalat at naghahanap ng mga pyesa. Nang makakita si John ng pagkakataon, palihim siyang lumabas at sinira ang isa sa mga scavengers. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang garahe kung saan nakatago ang isang van at isang malaking exosuit para kay Herman. Matapos ang mainit na pagtatalo, napapayag din ni Michelle si John na tumulong. Ilang sandali pa, sakay na sina Michelle, John, at Cosmo sa van, nabitbit naman ni Herman gamit ang exosuit. Pumasok sila sa exclusion zone, at nakita ni Michelle ang mga nagkakalat na wasak na katawan ng mga robot. Habang bumibiyahe, ibinahagi ni John kung paano sila nagkakilala ni Herman noong panahon ng digmaan. Natalo raw ang unit niya at napalibutan ng mga robot. Dapat sana ipapatayin silang lahat pero nakita ni Herman si John na umiiyak kaya pinili niya itong patawarin. Ilang araw ang lumipas, natagpuan sila ng mga drone ng Sentry. Sinubukan ni John ipaliwanag na iba si Herman, pero hindi sila pinakinggan, kaya tumakas na lang silang dalawa para mabuhay. Samantala, si Ethan ay nasa loob ng kanyang Neurocaster, inuulit ang isang alaala kasama ang yumaong ina. Nag-malfunction ang device kaya pinatay niya ito sa inis. Pinagalitan niya ang kanyang mga scientist at humingi ng paliwanag sa sitwasyon ng kumpanya. Sinabi sa kanya na nakatakas si Christopher. Kung hindi nila ito mahahanap bago mag-Friday, babagsak ang buong kumpanya. Sa isang virtual meeting, desperadong tinawagan ni Ethan si Bradbury. Alam niyang kasama si Cosmo sa listahan ng mga robot na i-deactivate ni Bradbury. Nag-alok siya ng kasunduan, imbes na isuko si Cosmo sa mga autoridad, dalhin na lang ito sa Sentry Technologies. Balik sa minahan, muling na-activate ang Neurocaster ni Bradbury. Sa gitna ng disyerto, pinagdedebatehan ng grupo kung papasok sila sa isang abandonadong mall para maghanap ng pagkain. Isang robot ang nakakita sa kanila at inihagis ang isang refrigerator, na basag ang windshield ng van. Tinangka ni Herman na tumakbo pero patuloy ang atake ng robot hanggang sa tumagilid ang van. Agad silang pinalibutan ng mga agresibong robot at dinala sa loob ng mall. Sa loob, laking gulat nila nang matuklasan ang isang buong robot society, mula sa entertainment bots hanggang sa mga lumang appliances. Sa labas, may isang napakalaking robot na sumisilip sa bintana. Dumating si Mr. Peanut at humingi ng paumanhin. Akala raw ng mga robot ay mga delikadong scavenger sila. We're looking for a doctor with glasses. Hell, walk with me, will you? Nang ipinaliwanag ni Michelle ang sitwasyon, nabanggit ni Peanut na minsan na raw bumisita doon si Dr. Amherst. May fault raw ito sa human-machine interaction, pero agad din niyang pinalayas kaya hindi niya alam kung nasaan na ngayon ang doktor. Gustong ipagpatuloy ni Michelle ang paghahanap, pero binalaan siya ni John na delikado maglakbay sa gabi. Napapayag siya na maghintay hanggang umaga. Habang mag-isa, naalala ni Michelle ang huling Pasko nila ni Christopher, at kung gaano siya naging bihirang makita simula nang pumasok ito sa kolehiyo. Napuno siya ng lungkot at nagsimulang umiyak. Nilapitan siya ni Cosmo at niyakap, saka pinatugtog ang paborito nilang cartoon noong mga bata pa sila. Di nagtagal, sumama ang ibang mga robot at sabay-sabay silang nanood, parang isang mini watch party.
Napansin ito ni Peanut habang naglalakad. Pagkatapos ng gabing iyon, gin-icing sila ng isang male robot. May hinahanap itong Christopher. Tinaas ni Cosmo ang kamay at iniabot sa kanya ang isang postcard mula kay Dr. Amherst. May nakasulat na address at mensahe, hinihintay ko kayo rito. Pero ang locus yung iyon ay nasa loob ng scavenger territory. Hindi sila pwedeng pumasok ng walang plano. Narinig ni Peanut ang usapan at ipinakilala sa kanila ang isang sira-sirang training robot na sinubukang turuan sila kung paano lumaban sa mga scavengers. Kahit nagdududa si John sa silbi ng training robot, napabilib siya nang magsimulang magpasabog ito ng high-speed baseballs. Samantala, nakarating na rin si Bradbury sa exclusion zone at mula sa malayo'y minamasdan ang mall. Napansin niyang paalis na ang grupo sakay ng kotse ni Peanut. Maghapon silang bumiyahe at pagdating ng gabi, nakarating sila sa isang abandonadong amusement park, ang lokasyon na nasa postcard. Nakakita si Michelle ng mga ilaw sa isa sa mga attractions at inakala niyang may tao sa loob. Biglang gumalaw ang higanteng ulo ng clown at nagsilabasan mula sa dilim ang mga creepy na robot. Agad tumakbo ang grupo habang nagpapaputok kapag may robot na masyadong lumalapit. Tinangkang makipag-ugnayan ni Peanut pero sumasagot lang ang mga robot ng nakakakilabot na ungol. Pagdating nila sa gusaling may ilaw, nadiskubre nilang peke lang pala ang mga pinto. Habang papalapit na ang mga robot, nagkagulo ang lahat. Biglang nagbukas ang mas maraming ilaw sa paligid ng park, tumugtog ang malalakas na musika sa mga speaker, at may apoy na lumabas sa ilang estatwa. Napaatras ang mga umaatake sa takot. Saktong bumukas ang isang trapdoor sa ilalim ng grupo, at nahulog sila sa isang tagong tunnel. Sa ilalim ng lupa, nakilala na rin nila si Dr. Amherst. Nang makita niya ang postcard na hawak ni Cosmo, bigla siyang ngumiti. Pero agad siyang tinulak ni Michelle at hinarap, galit na galit at humihingi ng sagot tungkol kay Christopher. Ipinaliwanag ni Amherst na si Christopher ay kasalukuyang nasa Sentry Labs sa Seattle. Matapos ang aksidente, dumaan daw siya sa mga regular na scan, at nakita sa MRI na espesyal siya. Dahil dito, itinuring siyang mahalagang asset para sa digmaan, kaya pumayag si Amherst na kunin siya ng Sentry at nagsinungaling kay Michelle na patay na ang kapatid niya. Inactivate ni Amherst ang isang computer at pinakita ang video ng eksperimento. Si Christopher ay nakoma at inakala nilang hindi na gising. Kaya ikinonekta nila ang utak niya sa Neurocaster network para manatiling aktibo. Aminado si Amherst na hindi siya proud sa naging desisyon, pero pinanindigan niyang kailangan iyon para mailigtas ang mundo. Kung hindi raw iyon ginawa, baka namatay si Christopher. 13 buwan matapos magsimula ang eksperimento, nagising si Christopher. Gusto na sana siyang i-disconnect ni Amherst, pero tumanggi si Ethan at pinakat siyang papatayin kapag ginawa niya ito. Dahil dito, tumakas si Amherst pero nag-iwan ng maliit na koneksyon para ma-access pa rin ni Christopher ang outside world. Ibinahagi rin niya ang lokasyon ng mall, umaasang baka makahanap ng bagong pamilya si Christopher sa mga robot. Puno ng hinanakit, sinabi ni Michelle na may pamilya na si Christopher noon pa man. Galit na galit si John at sinuntok si Amherst. Biglang dumating si Bradbury, pinasabog ang pasukan ng tunnel at bumaba sa kwarto. Nawala ang mga ilaw at biglang inatake siya ni Peanut mula sa dilim, itinulak siya sa electrical grid. Nag-short circuit ang Neurocaster ni Bradbury at nalaglag ang baril niya. Pero nakabawi rin siya at itinapon si Peanut. Nagkaengkwentro sila, naglabas ng espada si Peanut mula sa kanyang baston, pero masyado siyang malakas ni Bradbury at agad siyang natalo. Habang lumalaban sila, sinubukan ng grupo na makalusot palayo, pero nang may narinig silang ingay, natigilan sila. Dumating ang 12 ng soldier Neurocasters at pinalibutan sila. Inutusan silang sumuko, biglang umaksyon ang training robot at nagsimulang magpaputok ng baseballs. Sa lakas ng tama, nabasag nito ang ilang helmet ng mga kalaban. Pinapanood ni Ethan mula sa surveillance at iniutos na kunin si Cosmo, kahit gumamit ng deadly force kung kinakailangan. Nagtapon ng bola si Cosmo para ma-distract ang isang soldier, at sinamantala ni Michelle ang pagkakataon para barilin ito ng paint. Nabarahan ng pintura ang propeller ng robot at bumangga ito sa kisame. May isa pang soldier na sumubok hulihin si Michelle, pero pinutukan siya ni Amherst at sinabing alam niya ang daan palabas. Habang si John at ang iba pang robot ay patuloy na lumalaban gamit ang kahit anong mapulot nilang armas, hinarap muli ni Bradbury si Peanut. Hinailan niya ang sombrero nito at sinisi si Peanut sa paglabag ng kasunduan. Sinabi niyang anuman ang mangyari sa pamilya niya, kasalanan ni Peanut. Kasabay nito, dumami pa ang mga sundalong sumalakay sa mall. Umangat si Bradbury sa ibabaw at nagsimulang mamaril sa mga atraksyon ng amusement park. Pinayuhan ni Amherst ang iba na tumakas, bago siya lumabas para harapin si Bradbury.
Hinamon niya si Bradbury na barilin siya, pero nag-alinlangan si Bradbury dahil tao siya. Doon na pumasok si Ethan, gamit ang kontrol sa isang Neurocaster, at siya ang bumaril kay Amherst. Natumba si Amherst sa ibabaw ni Debbie, at nabarahan siya ng isang metal bar, ikinasawi niya. Ang tagpong iyon ay yumanig kay Bradbury, at nagsimula siyang questionin ang sarili niyang moralidad. Sinubukang tumakas ni na Michelle at Cosmo pero agad silang pinalibutan. Pinadapa si Michelle habang kinukuha si Cosmo ng isa pang sundalo at lumipad palayo. Biglang binaril ni Bradbury ang Neurocaster na dumadakma kay Michelle at sinabihang umuwi na lang siya. Pagkatapos, siya naman ang humabol. Kinabukasan, bumalik ang grupo sa mall at nakita nila itong wasak. Halos lahat ng robot ay naubos. Samantala, dinala si Cosmo sa Sentry Labs at muli siyang pinagsama sa katawan ni Christopher. Inilink siya ni Ethan sa sistema. Doon na-realize ni Bradbury na niloko siya, hindi basta robot si Cosmo. Nagalit siya na ginamit siya para habulin ang isang bata. Depensa ni Ethan, ang mga sakripisyo ay bahagi ng progreso, at si Christopher daw ang tumulong para manalo sa digmaan. Balik sa mall, pinayuhan ni John si Michelle na huwag sumuko. Nangako siyang susuportahan siya kung pipiliin niyang ipagpatuloy ang laban. Siniguro ni Michelle sa computer ni Amherst na hawak nila ang mga access codes para makalabas sa exclusion zone, pati na rin ang lokasyon ng laboratorio sa Seattle. Nakita rin nila na kapag na-disconnect si Christopher, babagsak ang buong Neurocaster network, kasama ang kumpanya ni Ethan. Biglang bumalik si Peanut at ipinaalala kay Michelle na pumirma siya noon ng kasunduan para sa kapayapaan. Pero hinarap siya ni Michelle, dahil pagkatapos ng pag-atake sa mall, wala nang silbi ang kasunduan. I'm going to Seattle. We're going to Seattle. Metal and meat. Together. Take me out to the ball game. Take me out to the crowd. This time, Peanut. I don't care if I never get back. Gamit ang mga abandonadong truck, umalis sina Michelle, John, at ang natitirang mga robot mula sa disyerto at nagtungo papuntang Seattle. Sa kanilang paglalakbay, nakakita si Herman ng bagong higanteng suit at agad itong sinuot. Sinimulan niyang pagbabatuhin ng mga debris ang Sentry Labs at binasag ang mga bintana. Agad na nagpadala si Ethan ng mga sundalo. Showtime, kid! Sina Herman at John ay mabilis na tumakbo para akitin palayo ang mga kalaban at buksan ang daan para makapasok si Michelle at ang computer. Habang hinahabol sila ng mga tropa, nagpaputok si John at tinatadyakan ni Herman ang mga kalaban ng mabibigat na suntok. Isang sundalo ang nag-self-destruct at nasira ang suit ni Herman, pero sa loob nito ay may isa pang mas maliit na suit. Lumabas siya at iniligtas si John para makatakbo ulit sila. Nang may layo na nila ang mga kalaban, sumama na rin sa labanan ang iba pang mga robot. Pinapanood ito ni Bradbury sa security feed. Galit na galit si Ethan, kaya dumiretso sa opisina niya, sinuot ang isang tagong helmet, at kinontrol ang isang makapangyarihang espesyal na Neurocaster. Siya na mismo ang lumaban sa gitna ng gulo, at isa-isang winasak ang mga robot sa loob ng lab. Sa kabilang banda, kunwari namang nababaliw ang computer ni Dr. Amherst para takutin ang mga scientist. Sa wakas, natagpuan na ni Michelle ang katawan ng kapatid niya at kinumpirma niyang buhay pa ito, pero kailangan niya ng Neurocaster para makausap ito. Sa labas, nilapitan ni Bradbury si Peanut at sinabi kung saan nagtatago si Ethan. Umamin siyang sa wakas ay may nakilala na siyang mas hindi makatao kaysa sa isang robot. Pagkatapos nito, tinanggal ni Bradbury ang kanyang Neurocaster, iniwanan na niya ang digmaan. Isinuot ni Michelle ang helmet at napunta siya sa isang alaala, ang huling Pasko nila ni Christopher. Sinabi niyang gusto niyang iligtas ito, pero ipinaliwanag ni Christopher na sobrang hina na ng katawan niya at ang pagdiskonekta ay maaaring ikamatay niya. Pero ayaw na rin niyang mabuhay sa ganitong paraan. Nakiusap siya kay Michelle na ituloy na ito. Samantala, tuluyang sinira ni Ethan ang huling suit ni Herman. Nasugatan si Herman at agad siyang nilapitan ni John, pero huli na ang lahat. Dumating si Peanut at hinarap si Ethan, sinabi niyang gusto niyang muling pag-usapan ang kasunduan. Sa loob ng lab, nag-alinlangan si Michelle. Ayaw niyang mawala ulit ang kapatid niya. Pero iginiit ni Christopher na wala na siyang kinabukasan, at pakiusap niya na isipin ni Michelle ang mga taong kailangan pa niyang tulungan.
Habang lumuluha, nagpaalam si Michelle at tuluyang dinisconnect ang kapatid niya. Biglang nagsara ang lahat ng Neurocaster sa buong mundo. Nagdiwang ang mga robot, ngunit si John ay nagluksa sa pagkamatay ni Herman, hanggang sa bumukas ang ulo ni Herman at lumitaw ang isang napakaliit na robot sa loob. Nagkagulo ang buong mundo nang bumagsak ang lahat ng computer systems. Pumutok ang balita tungkol sa paggamit ni Ethan ng isang batang tao para sa eksperimento. Naaresto si Ethan, at unti-unting nanawagan ang mga tao na buwagin na ang exclusion zone. Sa disyerto, tinulungan ni na John at ng mga robot si Michelle na mag-record ng video. Hinihikayat ang publiko na alisin na ang kanilang mga helmet at muling yakapin ang tunay na mundo. Samantala, itinapon si Cosmo sa basurahan, pero biglang kumislot ang kanyang ulo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.